Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another viral content. At isang viral na naman ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay yan tungkol dito sa nagbabiral sa social media na kung saan si MMDA chairman Gabriel Go o Gab on the Go, mga ka-plastic, ay napag-uusapan sa social media. Yan ay matapos nasitahin ang motoristang guro na walang helmet at allegedly dineklara ng mga bashers at mga netizens na pinahiya di umano ang guro, mga plastic. So, sa papaanong paraan po siya na pahiya? O sa papaanong paraan siya pinahiya ni Gab, ni Sir Gab? Natural lang naman na kapag ikaw ay sinisita, ay hindi naman siguro ikababawas ng pagkatao mo kung ganun talaga ang reaksyon ng mga isang opisyal, maliban na nga lang kung tinapakan ng iyong pagkatao, mga ka-plastic. So paano nagsimula ang itong viral video na ito? So panoorin muna natin itong video ni Sir Gab at saka natin tawag dito itatakel yung mga reaksyon ng mga netizens, even ng mga ibang vloggers. So panoorin natin mga ka-plastic. Talaga dito. Tatakbo pa eh. Taga saan ka ba? Dito po. Ano ka dito? Teacher po. Teacher? Ba't may radyo ka? Sa school po namin. Ano ka, security ng ano? Sa ano po sa school po namin. Pang? Para po sa ano namin sa school namin. So teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? ORCR na rin po. Sir, baka pwede wag din ang iyaro sa ano. Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakapit teacher. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Beles! Beles! Paisa-isa lang yung tow truck natin para ano. No helmet. Copy. Sige. Ipatawag mo yung skog ng Baklaran. Wala. Dumaan kami ng sir eh. Sa ano? Malinis yung ano ng Baklaran doon. Pwede po yan sa Bayad Center. Bayad center. Opo, pwede. 1.5 po sir. 1.5, no helmet. Sakit. Sa paop. Napakasakit nun, Kuya Eddie, mga ka-plastic. 1.5, walang helmet. Tapos na-offense ang mga netizens dahil nakiusap yung guro base sa salita niya sa video na wag daw siyang kuhaan ng video. Baga, parang naapakan daw yung kanyang privacy. Nataon ka. Sorry ka na lang dahil nataon ka, si Sir Gab ang nanita sa'yo. Pero kung ibang MMDA yan na officer, malamang sa malamang, hindi ka naman iba-vlog niyan. At baka napakiusapan mo na lang ng kotong. Etong si Gab, may tawag dito, may pagka-prangka na tao. Kasi hindi kasi nila mararamdaman kung gaano ka-illegal yung mga ginagawa mo. Especially tulad niyan, hindi ka nagsuot ng helmet. Kahit pa sabihin mong malapit lang ang pupuntahan mo, meron ka lang dadaanan sa lugar na yan,
Pero wag pa rin kalimutan o wag tanggalin sa isipan na ikaw ay nagmamaneho pa rin ng may plaka na sasakyan. Hindi naman bisikleta ang ginagamit mo para hindi ka mag-helmet. So, gaya nga na sinabi ni Sir Gab dito sa content niya na sana pinag-isipan mo muna yan bago mo ginawa yan. Alam mong bawal yan. So, totoo naman mga ka-plastic. Totoo naman yung sinabi niya. So, medyo naapakan lang ang kanyang pagkatao dahil sa sinabi ni Sir Gab. Sabi nga ng mga netizens, ayan, Philip Sahogans. Sabi ng teacher, pwede wag nyo na po akong videoan. Sabi ni Gab, naka-blurred ka naman eh. Putek, tama bang katwiran porket naka-blurred pwede yan na i-upload? Pinagkakakitaan pa yung video, content pa nga ni. Ayan, nag-reply dito si Sir Gab. Sabi niya, malamang troll, wala kang muka. Saka public place daw. Buti nga blurred pa eh. Sana bago kayo gumawa ng mali, iniisip nyo muna baka mabidyoan o mapicturean kayo. Tama. Even na hindi siya content creator at meron din talagang magkukuha ng picture of video ng ibang tao. Di ba mahilig ang mga tao sa mga viral o sa mga tension na eksena na pipicturean, bibidyoan sila ng ibang tao, mga random people, mga ka-plastic. Tama naman ang katwiran niya dito eh. So binigyan lang ng big deal kasi may posisyon sa buhay yung tao. Pero pag ordinaryong tao ang inaapakapakan ni Sir Gab o pinagsasabihan ng mga sarcastic na pananalita, eh hindi kayo pumapalag, pinagtatawanan nyo pa nga sa comment section ng mga ordinaryong tao, di ba? Pero pagdating sa mga teacher, may mga posisyon sa buhay, may mga narating, hindi lang nakapagsuot ng helmet. So which is illegal naman talaga yun. Huwag nating inormalize na kahit malapit lang ang pinupuntahan ninyong lugar ay hindi na kayo mag-helmet. Madalas yan, napapanood ko sa content ni Sir Gab. Ang dahilan nila kung bakit di sila nag-helmet. Nandyan lang kasi yung dadaanan ko eh. Sa kanto lang. Nagmamadali ako. Pero hindi eh. Minonormalize ninyo. Marami sa mga Pilipino ganyan. Marami rin yan sa Cainta, sa Maynila. Marami. Hindi na nag-helmet. Tapos pag na-aksidente, hihingi ng hustisya, sisisihin ng gobyerno kasi walang aksyon. So anong masama sa sinabi ni Sir Gab dito mga ka-plastic? Sabi ni Mart Manila, mga ka-plastic, tell me nakamote ka without telling me akamote ka. Totoo naman eh. Lahat kasi ng mga tao, porket may posisyon sa buhay, ginagamit na nila yung level nila na may karapatan na sila. Marami nga ako nakikita dyan, pulis di nag-helmet eh. Kasi katwiran nila, di naman sila sisitayin ng enforcer kasi may posisyon eh. Diba? Sabi ni Benji, okay lang yan, yung iba nga pag naguhuli, nagpapapicture pa. Saka bakit ka mahihiya eh, kamote rider ka naman, diba? O diba? Sabi ni Alex Pineza, public place with violation and for transparency and evidence po yan ang mga video. And tama naman din po kung ayaw nyo mabidyo, huwag kayong gumawa ng violation o kamalian. So that's the truth. Pero maraming umiyak na ibang netizens na para bagang masamang tao itong si Kasi hindi na kasi maiiwasan na pinapasok dito yung politika. Nararamdaman naman ng mga Pilipino yan kung bakit nagpapakitang gila sa mga ganitong content creator eh. Especially kung may posisyon sa gobyerno. Nagpapalaki ng followers,
tiwala sa tao. Tapos pag na-impress na naman ng taong bayan, iboboto na naman tong taon to. Tapos gagawa lang ng katiwalian kapag nasa posisyon na sa Senado. Senado man, kongresista, mayor o ano pa. Bandang uli, isa rin sila sa mga nakikinabang sa mga national budget dito sa Pilipinas. So wala, paulit-ulit lang. So kung ayaw nyo magtiwala sa mga nagpapasikat sa social media na mga content creator na official ng gobyerno, kagaya na lang na pinaghihinalaan nitong si Sergey Birelgo, huwag kayong bumoto. Diba? Kung alam nyo sa sarili niyo na gumagawa lang siya ng malaking platform sa politika, sa social media. Diba? Sabi ni Joel Dong, kasungkad, tama po, teacher kami at dapat maging good example sa mga estudyante. Walang debate doon. At kung nagkamali ang isang guro, gaya ng pagmamaneho ng walang helmet, mali yun. Walang valid excuse kahit sabihin pang malapit lang ang bahay o paaralan. O diba? Ang importante, tinanggap niya ang violation at ang kaukulang parusa. Iyon ang tunay na accountability. Pero hanggang doon lang. Kasi yung iba na kapag nagpaglabag sa ginawang content sa social media, kahit naka-blur ang muka, kung makikilala pa rin siya sa boses, motor, uniforme o iba pang detalye, maaari pa rin itong magdulot ng public humiliation. Ang tanong, ang layunin ba ay road safety at disiplina o para manghiya at mag-viral? Ang ganda na sana ng first paragraph mo Sir Joel. Ang sabi mo pa nga dito, walang debate doon. Kasi dapat naman talaga maging good example ang mga teacher sa mga estudyante. Diba? Walang balik excuse, bla bla bla. Sinabi mo to, napaka very good mo rito. Pero ang masakit dito, o yung nakakadismaya sa iyong comment sa pangalawang paragraph, pero parang ipinaglalaban mo pa rin na parang pinahiya ang teacher dahil kahit na naka-blurred po yung mukha ng isang individual, ay maaari din daw siyang makilala ng iba sa pamamagitan ng uniforme, boses, motor at iba pang detalye. So, lumalabas na against ka pa rin kay Sir Gab. Dahil lang sabi mo dito, magdudulot sa kanya ito ng public humiliation. Di ba? Pangit naman yun. O di ba? Ito pa. At doon sa linyang teacher ka pa naman. Oo, teacher kami. Pero hindi kami perpekto. Tao rin kami. Nagkakamaling rin kami tulad ng lahat ng profesyon. Ang kaibahan, kapag nagkamali ang guro, madalas viral agad at hinuhusgahan ang buong pagkatao. Samantalang kapag may ibang nasa mataas na posisyon na gumagawa ng mas mabibigat na paglabag, kadalasan tahimik lang ang iba. Sana pare-pareho ang standards natin. So parang ang pinapalabas dito ng teacher na to na si Joel ba to? O si Joel, si Sir Joel ay parang sa paragraph nito sana pati yung mga opisyal ng gobyerno na nagnanakaw ng flood control, nagnanakaw ng mga public funds sa flood control project ay dapat din parehas din ang trato. Kung paano ninyong pinapahiya yung mga teacher sa viral video ni Sir Gabriel, ay dapat ganun din ang ginagawa nyo sa mga nagnanakaw ng pondo ng taong bayan. So parang yun ang pinapalabas niya dito. Base sa aking analysis sa kanyang mga sinulat dito sa comment section. O sabi pa dito, ang pagiging guro ay hindi nangangahulugang wala kaming karapatang magkamali. Ang ibig sabihin nito ay marunong kaming umako ng responsibilidad
matuto sa pagkakamali at maging mas mabuting halimbawa pagkatapos nito. Iyon ang tunay na leadership at karakter. So, di ko naman sinasabing di naman sinasabi ni Sir Gabriel na maging perpekto kayong tao. Lahat naman tayo pinanganak na imperfect at may pagkakamali. So, wag naman nating dalasan. At saka napaka-obvious naman ang ginawa ng guro eh. Hindi siya nag-helmet. Intentionally. Alam niya na ang kanyang sinasakyan o kanyang minamaneho ay hindi bisikleta. Buti sana kung bisikleta ang ginamit niya, hindi siya masisita kahit mag-counterflow pa siya. Naintindihan niyo ba yun mga ka-plastic? Huwag naman nating parang napakasensitibo kayo sa mga bagay na nasabi lang ng konti o pagiging sarcastic ni Sir Gab. Hindi ko sa pinagtatanggol siya kasi sobrang dami na kasing tao na ninonormalize na ang mga illegal na gawain sa kalsada kasi walang sumisita. Tsaka ginagamit yung posisyong teacher para hindi siya masita ng iba. Madalas yan nangyayari talaga sa kahit anong posisyon. Kahit sa trabaho, sa private sectors, kahit nga mga supervisor ng isang mall hindi nag-helmet Hindi sila sinisita ng enforcer kasi tropa Yan ang mahirap. Sabi pa niya dito, kung ang intensyon ng post ay hindi lang mag-report ng violation kundi siraan, pagtawanan o ipahiya ang guro, may mga legal na hakbang na maaaring pag-aralan, maaaring mag-request na alisin ng video sa social media platform. Magsampa ng reklamo kung may paglabag sa umiral na batas o regulasyon o kumonsulta sa abogado upang malaman kung may sapat na batayan para sa legal na aksyon depende sa kabuuang sitwasyon. Hindi lahat ng pagpo-post ay automatikong labag sa batas, pero hindi rin lahat ng content ay protektado kung malinaw na pagdudulot ito ng harassment, paninira o hindi kinakailangang public shaming. Sa uli, ang ipinaglalaban namin ay hindi maling ginawa. Ang pinaglalaban namin ay fairness, consistency at respeto sa dignidad ng bawat tao. Panagutin ang nagkamali pero wag gawing pampublikong libangan ang pagkakamali ng isang tao. Accountability and compassion can exist at the same time. Iyon ang mas magandang aral na may papakita natin sa kabataan. Sobrang daming sinabi halatang AI. So ang ibig nilang ipaiwatig o ibig nilang isuwestiyon kay Sir Gab, itong si Joel Jong Kasungkad, mga ka-plastic, ay ang tamang pagtrato daw sa paninita. So parang sinasabi nila na kailangan maging soft-hearted tayo sa mga taong sinisita natin depende sa posisyon sa buhay. Diba? Kapag may ranggo tulad ng teacher, kailangan maging magalang po tayo sa pagsisita. Okay, sir, magandang araw po. Sisitahin ko lang kayo sa maling violation ninyo na may helmet kayo. At wag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo binibidyohan. Parang ganun ba ang gusto nyong palabasin? Kung public humiliation yan, bakit marami na siyang content na ganito? Sobrang dami na niyang mga content Kung public humiliation yan, di sana nagreklamo na rin yung mga naunang nasita niya. Tulad na lang yan. Dami mga content yan. May mga impounding pa yan. Meron pa nga yung barangay hall, ginawang tirahan ng mga demonyong tao dyan. Diba? Meron pa nga, mayroon silang nasita
rider na walang helmet ulit. Pero hindi naman lahat ng content niya puro paninita. May mga content din siya na tinutulungan din ng mga riders, mga kaplastik. Tulad ng sira ng helmet, ginagamit pa. So sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, wala na silang able na makapag-ipon ng pera para bumili ng bagong helmet. So hindi ko pinagtatanggol tong si Sir Gab, mga kaplastik. Kasi masyado na tayong soft-hearted eh. Gusto natin lahat na lang ng maling gawain ng tao sa kalsada. Kukonsintihin na lang natin, mga kaplastik. Eto. Sabi ni Jerry B. Gracio, ayon sa mga kanilang opinion, noon pang 2025, ipinagbabawal na ng MMDA yung pag-vlog ng operation dahil din kay Gabriel Go. Nagkaproblema si Go dahil ipinahiya niya ang isang pulis. Nag-react pati ang Napolcom. Nagbago na ba ang patakaran ng MMDA? Kung hindi, bakit panay ang post ni Go ng operation niya? Teacher naman nang ipinahiya niya. Para saan? For the content? For the clout? Kung gusto niya ng content, mag-resign siya sa MMDA. Mag-vlogger na lang siya full time. Sa palagay nyo ba, mga kaplastik, kung magre-resign to si MMDA chairman Gabriel Go, ay makakapag-content pa ba siya ng mga ganitong operation? Malamang hindi. Hindi na siya official ng MMDA. Ba't pa siya magko-content dyan? Anong gagawin niya? Makikiosyoso? Di ba tanga tong si Jerry? Tanga. Sabi ni Res, hindi naman siya nagpapaya kung sa umpisa pa lang naka-helmet siya. Sumunod sa batas. Hindi rin siya masasama sa video kung wala namang violation. Ang tanong talaga is, paano ba nagsimula ang lahat? Kung naka-helmet si teacher at sumunod sa batas, hindi siya mahuhuli at wala ring video na kumakalat ngayon. Walang exception ang batas kahit ano pa ang profesyon o estado mo sa buhay. Mali is mali, regardless kung sino ang gumawa. So may buti pa tong isang netizens natin, si Boss Res Pangilinan, mga kaplastik. Alam niya na wala dapat tayong kinikilingan. Kahit pulis pa yan, teacher pa yan, wag nating tawag dito, wag nating i-compare na porket pulis yung sisitahin mo, absuelto na siya sa mga violation, traffic violation, anything else. Kasi parang ang nangyayari kasi, mga kaplastik, hayaan ba natin na kapag meron ranggo sa buhay yung mga taong gumagawa ng illegal sa traffic o gumagawa ng illegal, hindi tulad ng hindi pagsusot ng helmet, ay papabayaan na lang kasi teacher naman yan eh. Tropa yan eh. Ganun na ba yun? Huwag naman. Tapos ang pinupunto nila, bakit daw siya nagko-content? Malamang para maipakita nga sa publiko na merong aksyong ginagawa ang MMDA at hindi sila nagbibiro. Diba? Hindi sila nagbibiro, mga kaplastik. Dahil kung hindi nila i-content yan, malamang sa malamang wala silang mauunawaan sa mga ginawa ni Sir Gabi, ni Sir Gabe. Diba? At saka hindi nila malalaman ang tunay na kwento kung sakaling magkaroon ng tensyon doon sa paninita ni Sir Gabe. Maaaring baligtarin siya ng mga traffic violator kung halimbawa hindi nakuhaan ng video ang mga ginawa ni Sir Gab o sa paninita ni Sir Gab sa mga traffic violator. Diba? Iyon ang hindi nila naisip, mga kaplastik. Hindi na lang puro paano kayo parang yung tipong padrama-drama kayo. Napaka-sensitive ninyo porket teacher naman yung sinita.
Pero pag walang posisyon, wala kayong narinig. May narinig ba tayo mga ka-plastic? Diba? Sabi nga ni Sir Gab dito, nakahanap na naman ng buta sa mga violator natin kaya siya pinapahiya. Kasi pag ordinaryong tao ang pinapahiya, okay lang. Wala silang pake. Mga plastic. Sabi ni Daniel Bartolo, basta kami mga Gabonatics, support lang kami sa'yo kahit madaming matapakan o mapahiyang tao sa vlogs mo, wala tayong pake dyan. Ang importante, kumikita ang content. Love you, Sir Gago. Pagpatuloy mo lang yan, wag mo silang intindihin. 6 million views na tayo and counting. So congrats, Sir Gago. Tagumpay ang pamamahiya natin sa guro. Paldong-paldo, si Sir Gago na. Ayun. Napaka-sarcastic, no? Sabi ni Leander Resurrection, igalang daw pero patakas na yung teacher. Di ba? Kaya nga nakapagsalita ng ganun si Sir Gab dahil may intention pang tumakas at pumuslit sa video kung panonorin mo. Gabo, kalbo ka, hindi ka nakakahanap ng butas, hindi mo ba naintindihan ang ginawa mo? Ang hilig mo magpaintindi kung pero dyan sa ginawa mo, hindi. Kalbo ka. Mawala ka sana sa social media. Ewan ko kung mag-abala ka pa. Manghuli ng mapaliwanag kuno o bumaba ka pa sa sasakyan. Nakikisakay ka sa galawan ng mga content creator habang ginagamit mo yung posisyon mo at mga taong pinapaiya mo na hindi naman dapat. Ewan ko. Napakasensitibo ng mga netizens. So ulitin natin yung video. Plastic. Na natin sa ibang mga content creator tayo, may mga sinasabi rin kasi sila Eto. Ayan, magandang hapon po mga kapatid na guro sa buong Pilipinas. Ako si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. May mga nagpasa po sa akin ng video hinuhuli ng isang MMD official, si Gabriel Go, yung isang teacher na walang helmet. So naman si teacher walang helmet, dapat naman may helmet po tayo. Tama naman, nahulihin ang sino man, kahit teacher ka, kahit sino ka pa, diba? Kung wala kang helmet, kung meron kang nilabag na traffic rules. Ang problema ay pinagalitan pa, pinahiya pa, at kung ano-ano pang mga sinabi. Habang siya ay binibideo. At sinabi ng teacher expressly na wag mo nang i-video. Ang sagot nito ni Go ay naka-blur naman daw yung mukha. Ngayon, ang tanong ko sa MMDA, ang tanong ko kay Attorney Artes at kay General Torres, ang ating chairman at GM, General Manager respectively, pinapayagan niyo po ba yung inyong mga empleyado o yung inyong mga opisyal ng MMDA na gawing content yung trabaho? Sa amin po kasi pinaalalahanan kami ng DepEd ng aming Secretary Sani Angara na huwag gawing content ang aming trabaho. Para patas po tayo. Ang request ko po sa inyo, GM Torre, Idol at Chairman Artes, sana po pagsabihan ninyo yung mga tao na hulihin ang lahat ng lumalabag sa batas. Ano man ang estado, ano man ang posisyon nila sa lipunan. Ang kadalasan po kasing hinuhuli yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga nakamotor, yung mga nagtitinda sa kanto, yung mga ang kinabubuhay ay yung kalsada na napakaliit po ng kita. Kadalasan po, sila po yung hinuhuli. No, sana man lang makita kami ng mga big time na mga tao na hinuhuli at pinapahiya ng inyo pong mga opisyales dyan sa MMDA. Sana maging maayos po tayo lahat na gumampan sa ating mga kani-kanyang trabaho sa gobyerno. So again po Attorney Artes and Idol General Torre, pagsabihin niyo naman po para maging fair po tayo sa lahat. Thank you po. Maraming salamat. Buhay po tayo lahat. Alatang mayroon siyang gustong ipalabas na sana daw yung mga big fish naman daw ang sitay nila. Una sa lahat mga ka-plastic, yung mga pinagtatanggol mong mga vendor, mga nagnenegosyo daw sa kalsada, nasa tamang pwesto ba sila?
nasa tamang pwesto ba? Yan ang magandang tanong. So okay na lang pala na magtayo ka ng tindahan sa gilid ng sidewalk. Sa sidewalk. Pwede ka palang magbangketa kahit sa kalsada. Pwede ka palang magtambak o gawing garahe ang sidewalk. Pwede pala yon. Kasi maliliit na tao eh. Mga nasisita ni Sir Gab, mga maliliit na tao na talagang pati yung gutter ginawa na nilang lupain nila eh. Naglagay pa nga ng hagdanan eh. Konkreto pa yung hagdanan. Iba mga damuho tong mga to. Tapos yung ikakatwiran dapat pati yung mga malalaking tao daw sa industriya sitain din. Bakit? Siya ba'y may karapatang makialam sa usapin ng korupsyon sa gobyerno? Ang tungkulin ni Sir Gab is MMDA chairman. Tagasita ng mga traffic violator, mga kaplastik. Yan kasi ang hirap sa mga Pilipino. Kapag kayo nasisita, gusto nyo may idadamay kayong ibang tao. Gusto nyo maging fairness yung yun nga, yun nasa to the point tayo na kailangan fairness standards tayo. Walang palakasan, walang pinapanigan, walang kinikilingan. Halimbawa na lang, etong teacher na to, hindi niya pinansin kasi may posisyon, may ranggo. Wag na nating sitayin tong teacher na to, may ranggo eh. Officer ng teacher yan sa faculty. Baka mapag-initan yung i-enroll natin na mga pamangkin tsaka anak ko dyan. Wag mo na lang sitahin. Kaya mo na lang siya magmotor nang nawalang helmet kasi teacher naman siya eh. Yun ba ang gusto nyo? Ay nako mga Pilipino, kaya hindi umasenso ang bansa natin mga kaplastik kasi ang gusto nyo mangyari, selective lang ang sisitahin ninyo. Siguro ganun sila sa eskwelahan. Yung mga paborito nilang estudyante, hindi nila masita. Pero yung mga walang bilang, walang bitaw na estudyante, yun ang laging pinag-iinitan nila at parating binabagsak nila ng grado. Siguro ganun sila. Kasi yan ang ibig ipinapaiwatig ng mga taong to eh. Diba? Alam mo ang conclusion dito mga kaplastik. Magbibigay lang ako ng advice sa mga tao, especially sa mga traffic violator, sa mga illegal obstruction na magpahanggang ngayon ay laganap pa rin sa buong Pilipinas. Kapag hindi nyo pag-aari ang bangketa, wag nyo nang angkinin kahit 1 pulgada pa yan. Kapag lumampas kayo sa nasabing sukat sa iyong teritoryo, sa iyong property, wala ka ng karapatan na kunin ang kahit na anong pampublikong kalsada o pampublikong sidewalk. Pangalawa, kung magne-negosyo man kayo, huwag nyo namang idamay ang sidewalk pati kalsada. Diba? Kadalasan kapag nagne-negosyo kayo ng parisan, karinderya, bilyaran, computer shop, gusto nyo isagad pa sa gutter yung mga tindahan ninyo. Even yung mga tao, kahit sa Japan kasi, hindi pinapayagan ng individual na mamundar ng sasakyan kapag wala kang garahe. Ang requirements kasi sa ibang bansa mga kaplastik, bago ka mamundar ng sasakyan, motor man yan o kotse o truck man yan o ano, ang requirements nila, make sure na ikaw ay may garahe.
mahigpit na pinagbabawal sa kanilang lugar sa ibang bansa na magpundar ng sasakyan na walang garahe. Kapag wala kang garahe, di ka nila papayagang bumili ng sasakyan. So yun yung pinakamagandang sistema na napakinggan ko o napanood ko sa social media. Pero dito sa Pilipinas, kahit napakaliit lang ng bahay mo, wala kang garahe, may iskinita na yung tinitirhan mong bahay, gagawan nyo pa rin ng paraan na igarahin ninyo yung Toyota Corolla nyo sa iskinita na dapat dinadaanan ng tao yan. Minsan tinatambakan pa ng motor yan, 3, 4 na motor, naka-island pa. Biruin mo dito sa Pilipinas, napakaluwag. Walang pakialam ang mga nagtitinda ng motor at mga nagtitinda ng mga sasakyan. Kung ang bibili na customer ay walang garahe. Ganito dito sa Pilipinas, mga kaplastik. Yun ang nakakalungkot. Wala naman silang pakialam. Ang importante, kumita sila eh. Kasi yan naman ang pinaka-goal ng mga negosyante, di ba? Makabenta sila ng motor, makabenta sila ng kotse. Wala na silang pakialam kung yung bibili ng motor, bibili ng sasakyan, wala siyang garahe kasi pwede naman nilang igarahe sa gitna ng kalsada eh. Iambalang na nila dyan. O kaya yung gutter, lagyan mo ng bakod, tayuan mo ng gate. Yun na, garahe na. Tapos tatakpan mo lang ng trapal para hindi maalikabok yung sasakyan mo o yung motor mo. Di ba ganyan ang mga ugali ng mga Pilipino, mga kaplastik? Ito, isang halimbawa. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yan, napapansin nyo yan, mga kaplastik? Kung sino pa ang opisyal ng gobyerno na naglaganap ng ordinansang no parking, mga kaplastik, ay sila pa mismo ang lumabag sa sarili nilang batas. So, sobrang ganda, di ba? Makikita mo yung nag-ordinansang no parking ay siya rin ang naglabag. So, ito yung pinakamagandang halimbawa na ang mga ugali ng Pilipino alam nang may nakasign na no parking, nagparada pa doon sa mismo tapat pa ng signage na no parking. Bukod pa doon, mga kaplastik, yung sasakyan niya walang plaka oh. Ang daming violation no. Partida yan, opisyal ng gobyerno, lokal ng gobyerno pa ang may-ari niyan, mga kaplastik. Matindi, di ba? Yan ba ang sasabihin mo? Na good governance? Tapos, sasabihin ninyo na let's normalize na lang kasi wala naman dumadaan dyan. Pwede naman parkingan yan. Diba? Kaya hindi umaasenso ang bansa natin, mga kaplastik. Dahil sa mga ganitong bullshit na tao. Kahit gobyerno, mahirap ng pagkatiwalaan, mga kaplastik. Kasi sila mismo ang gumawa ng batas, sila rin ang mismong lumabag. Bantindi. So wala na tayong magagawa. Kahit si Sir Gabriel Go ay hindi na ito masusolusyonan yung mga ganitong klaseng kupal na sistema, mga kaplastik. Kaya hindi na ako umaasa na gaganda pa ang sistema ng bansa natin kung mismong opisyal ng gobyerno ang lumalabag sa sarili niyang batas.
mga kaplastik. Parang simple lang yan sa trabaho Pinagbabawalan mo ang mga empleyado mo na makipag-chismisan during the duty. O kaya kumain sa selling area. Pero ikaw mismo na supervisor, kumakain ka mismo sa oras ng duty mo. Diba ang galing? Kung sino pa yung mga naninita na bawal ang ganito, bawal ang ganyan, makita-kita mo, nahuhuli mo ng dalawang mata mo na siya rin ang mismo ang pasimuno na lumalabag sa sarili niyang policy. Plastic. So hayaan na lang natin yung mga ganitong klaseng tao, especially sa mga local government. Natarantaduhin na lang ang ating kalsada. Total, wala namang dumadaan na sasakyan Kaya pag nagkaroon ng sunog, hindi ka makapasok kasi nakaparking tong putang inang tong sasakyan na kung saan ay naka-signage pa na bawal mag-park. Pero sila nagpa-park. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.